Good morning and welcome back once again dito sa channel natin. My name is Professor Excel and today pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-importante na feature ng Microsoft Excel when it comes to inputting our data. Yun ay ang data validation. Ano nga ba ang data validation? Ito ay isang feature sa Excel na ginagamit upang maglagay ng mga panuntunan o kondisyon sa cell upang matiyak na tama at consistent ang mga datos o data na inilalagay natin dito. Halimbawa, pwede nating limitahan ang input sa isang cell na numbers lamang ang ilalagay or minsan din ay date lamang ang ipapasok natin. Pwede din tayo maglagay ng listahan or drop down kung saan pipili lamang ng sagot yung mga gagamit. Today, ang gagawin natin is magsasample tayo and gagawa tayo ng data kung saan ang ipapasok lamang natin ay number at hindi lang kahit anong number but whole number. So, for example, ang kailangan lang natin ilagay ay age. Yan. And kung anong year ka pinanganak. Yan. For example, yan lang yung kailangan natin ipasok. Now, dapat yung age tsaka year ay number lamang. And another one is dapat ito ay mga whole number. So, ang gagawin natin is hindi natin papayagan na ang ipapasok dito is 12.5 or ang ilalagay is pangalan. Ayan. To avoid this one, gagamit tayo ng data validation. So, with this, ang una natin gagawin is to click yung mga cells na gusto nating i-validate. So, dito, gusto nating i-validate yung cell B2 tsaka B4. So, press Control and piliin mo yung cell. So, ayan. Napili na natin si B2 tsaka si B4. Ang next natin gagawin is pupunta sa data validation. Dito sa tab, punta ka sa data, and then hanapin mo yung data tools. Makikita mo yung logo na to, drop down mo, and piliin mo yung data validation. Lalabas na yung menu ngayon ng data validation. Sa menu na to ay may tatlong tab, settings, input message, tsaka yung error alert. Pupunta tayo dito mamaya. Balik muna tayo sa settings. Sa settings ay may validation criteria. Sa ngayon, ang nakalagay ay any value ang allowed natin. So, piliin mo yung drop down at pipili tayo ngayon dito sa mga available sa list. Since ang kailangan natin is whole number, piliin natin yung whole number. And after natin mapili ito, lalabas yung mga additional settings or criteria na kailangan natin i-fill-upan. Sa data, since whole number yung hinihingi natin, ibig sabihin, numbers lang lahat ang pwedeng ilagay. So, dito sa data, pwede natin piliin yung between, not between, equal to, and iba na pang iba. So, sa ngayon, since age tsaka year yung kailangan natin, pipiliin natin yung greater than. Ang gagawin natin is greater than 0. So, any whole number na greater than 0, yung tatanggapin lamang ng ating mga cells. After nito, ay punta tayo sa input message. Now, dito sa input message, pwede tayong maglagay ng mensahe upang matulungan natin yung user na malaman nila kung ano ang dapat na ilagay sa mga cells na to. For example, ang ilalagay natin dito is allowed data. Sa input message, maglalagay tayo ng you can put and. Dito naman sa alert, maglalagay tayo ng mensahe kung ano yung ilalabas niya once mali yung ipapasok na data ng user. So here, yung style natin is tatlo, stop, warning, or information. No? Since nga mali yung ipapasok nila, lagyan natin ng warning. Ayan. Actually, ito, yung style, ang lalabas lamang isang icon. So, pwede kang mamili dyan. Pwedeng stop, warning, or pwede ding information. Sa ngayon, I think much better na information na lang yung ilagay natin. Papasok natin dito is lagyan lang natin error. Please input whole number.
Ayan, tapos na yung ating format from settings, input message, tsaka yung alert. So, once i-okay natin to, and piliin natin yung cell B2, ayan, lalabas na yung input message natin. You can only put whole number. Dito din. Wala yan sa ibang cells. Now, for example, maglalagay tayo ng 24 as the age. Ayan. Tinanggap niya yung 24. Now, how about maglalagay tayo ng 1935.5? Lalabas ngayon yung ating alert. Now, take note na yung nilagay natin is information. Ibig sabihin, ini-inform lang natin sila na yung dapat na ipasok nila is whole number. Once okay natin to, tatanggapin pa din niya yung data na nakapasok. Kasi nga, information lang yung binigay natin. Now, balik tayo dito ngayon sa data validation. Sa alert, ilagay natin warning. Okay. Now, kapag warning yung nilagay natin, 19, may bagong option tayo. Kung continue ba, mag-yes tayo dito, or hindi na natin ipapasok. So, mag-no tayo dito. Once i-yes natin to, tatanggapin pa din niya yung 1935.5 kasi nag-yes tayo dun sa ating alert. Now, once palitan natin to ng stop, hindi okay natin. Balik natin tayo dito. 1935.5. Pansinin nyo na iba na naman yung menu natin. Wala na tayong option kung gusto ba nating ipasok o hindi yung maling information. Ang nandito na lamang is cancel tsaka retry. Once you try, ipapasok niya dito and papalitan mo ngayon yung information na nilagay mo. Now, once mali pa din yung information, lalabas pa din yung alert until hindi mo mabago sa tamang information na kailangan niya. Again, the difference between this style, stop, warning and information, ay kung paano tatanggapin ni Excel yung mga maling information na ilalagay natin. Stop, kung ayaw nyo talaga na maglagay ng maling information yung user. Warning, kung papipiliin mo na i-go ni user o hindi yung maling information na naipasok niya. While yung information naman is sasabihan mo lang si user na mali yung information na naipasok niya. However, tatanggapin pa din niya to after. So, yan yung lesson natin for today. I hope may natutunan tayong bago and i-explore pa natin yung data validation sa mga next natin na lesson. I hope nakatulong ako sa inyo today. Again, my name is Professor Excel. Good morning.